ay mangyari ayon sa aking pagkakakuha. We are the light shining so bright, bringing hope with love we unite. A community transformed we will rise, with faith in our hearts we reach for the skies. A community transformed we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. We are the youth, the change we will see, the transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true, with hearts of compassion. We will make it true. We will make it true. Hello everyone. Para po sa ating scripture reading mga kapatid ay matatagpuan sa 1 Peter 3:15. Sabi dito, "But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." Hello? Kung narinig, pwede na po tayo mag-proceed sa ating opening prayer. Okay. Ayo'y manalangin mga kapatid, Mang Banal, dakila ka po sa lahat ng bagay. Tinataas po namin yung pangalan sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami sa buong araw na kayo po ay patuloy na nag-iingat sa amin, Lord. Kami po ay naririto upang mag-aral ng iyong mga salita kahit po sa via Zoom po, Panginoon. Nawa ay iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manahan sa pag-isa sa amin. Nawa, Lord, ang amin pong patalakay sa gabing ito ay amin po itong maisabuhay. Lord, tulungan
niyo po ang bawat isa na ito po ay maunawaan at bigyan po kami ng karunungan. Gawin din po ang aming tagapagsalita ngayon, si Sister Emma. Patuloy niyo po siyang bigyan ng guidance by the Holy Spirit of God. At manguna ka po sa amin ngayon sa gabing ito. Ang iyong presensya, ang siyang manahan sa bawat isa. Yun po dinadalangin, Panginoon. Gayon din po ang mga nais pa po, Panginoon, na dumalo sa meeting na ito, Panginoon. Awa, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng pagkakaisa upang sa ganun po ay mas lalo pa po naming may taas at ang iyong pangalan at mas lalo pa pong mas lalo pa po, Panginoon, na lumawak itong gawain. Maraming salamat po sa patuloy na pagdinig ng aming mga panalangin. Ito po ang sa hiling sa matawis na pangalan ni Jesus Cristo namin po. Amen. Amen, amen. Basit tayo mga kapatid. No? Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba ay handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang magwawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit
Amen. Amen. Amen, amen. Sorry, brother. Okay lang bro, no pressure. Ayan, so saglit lang po. So ayan, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. At Magandang welcome gabi po po. sa ating Good evening welcome din po sa ating week of prayer via Zoom. So, yung pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon mga kapatid ay crossing cultural barriers. So, o paglipas sa mga hadlang ng kultura. Yung ating kitiks po ay binasa ng ating kapatid kanina na si Brother Nonito na makikita po sa 1 Peter chapter 3 verse 15 na dito ang sinabi, kung hindi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at takot. So, ayon po dyan sa critics na yan mga kapatid, lagi po tayong dapat handa na sagutin ang kanilang katanungan para sila po ay mabigyan ng satisfaction o sila po ay masatisfied. Pero kailangan din po na sa ating pagsagot ay maipapakita din po natin yung pagpapakumbaba, pag-iingat na huwag natin silang masaktan. Kailangan natin ipakita sa kanila ang pagmamahal para po tayo mga kapatid ay makabuild ng friendship at good relationship sa kanila. Pero bago po tayo magpapatuloy mga kapatid, hingin po natin yung basbas ng banal na Espiritu Santo para sa talakayan na ito. Kaya po yung manalangin. Dakila, mapagpala at mahabaging Diyos na ang tahanan mo po ay nasa kataas-taasang trono ng kalangitan. Ama, narito po kami sa aming week of prayer. Tulungan mo po kami sa aming pagtatalakayan na ang pangunguna ng banal Espiritu Santo ang mananahan sa amin sa tagapagsalita at maging na rin po sa mga nakikinig na amin pong maunawaan at may sabuhay sa aming mga puso kung ano po ang kahalagahan ng pag-share ng iyong salita ng may pagmamahal. Maraming salamat po Ama sa pagdinig ng aming panalangin. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Bago ko po pala makalimutan mga kapatid, atin din po pala ang pinasasalamatan ang nagdala ng mensahe ng awit na kanyang inihandog sa Panginoon. Hindi ko lang po alam kung ano po yung pangalan na nakalimutan ko po. So thank you po sis sa magandang mensahe ng awit na nagpapaalala na ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi sa darating panahon, kundi ngayon. Kaya ngayon din yung araw ng kaligtasan na ipamahagi din natin doon sa mga tao na wala pa sa katotohanan ang salita ng Panginoon. Yun. So, hindi ko na lang po babasahin yung ang lahat-lahat ng history ng critics nating ng ating pag-aaralan ngayon. Ibibigay ko na lang po sa inyo ang buod. Yun, sabi dito, ang teksto ay naglalaman, yung ating pag-aaralan, ito ay naglalaman ng paghahambing sa pagitan ng Hinduismo at Kristyanismo, pati na rin sa pamamaraan sa pagpapahayag ng pananampalataya sa mga Hindu. Ayon sa Hinduismo, yung moksha po sa kanila mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay kaligtasan. Para po sa kanila mga kapatid, ang kaligtasan ay isang proseso na nakasalalay sa pagsunod sa mga ritual at espiritual na pagsasanay. So, para po sa mga Hinduismo, mga kapatid, kasi po yung ating pag-aaralan ay nakafocus doon sa Hinduism. So, yung kaligtasan po para sa kanila or moksha ay nakasalalay na kapag nakagawa sila ng kasalanan, ay kailangan nilang magbigay ng alay o gumawa sila ng ritual na pag-aalay doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Yun. Sabi dito, samantalang sa Kristyanismo, yung ating konsepto, para sa atin ang kaligtasan bilang Kristyanismo, ito ay isang libreng kaloob mula sa Diyos na hindi maaaring makamtan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap,
kundi sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. So para din po naman sa atin na mga Kristyanismo, yung pagkakaroon po natin ng kaligtasan hindi po sa ating sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesus. Pati na rin ang mga hakbang sa pagpapalago ng relasyon sa mga Hindo upang magbahagi ng Kristyanismo. So yun, yung yung pinaka main point dito ay maibahagi din natin sa mga Hindu kung ano ang kahalagahan ng pagiging Kristyanismo. Yan. So binibigyan din sa tekstong ito na ang kahalagahan ng pagbuo ng tiwala at relasyon sa mga Hindu bago magbahagi ng pananampalataya at ang paggamit ng mga praktikal na paraan tulad ng pagtulong at pakikisalamuha upang ipakita ang pagmamahal ni Kristo. So bilang mga Kristyanismo, mga kapatid o mga tao na naniniwala sa Panginoon, kailangan din nating pakita sa mga Hindu ang pagmamahal ng walang halong paghuhusga. Kailangan po nating maipawot ang love ni Christ sa kanila para po na ma-reach po natin yung mga Hinduism o matanggap ng Hinduism kung ano po yung pananampalataya ng Kristyanismo. So ipakita po natin na may pagpapakumbaba, pagmamahal sa kanila mga kapatid bilang mga tagasunod ni Kristo. Yan. Sabi dito, tinatalakay nito ang pamamaraang hindi magdudulot ng takot o labis na presyon tulad ng pagdarasal at pagpapakita ng malasakit sa mga Hindu sa mahihirap na sitwasyon. So sa pag-reach out po ng mga Hindu, kailangan wag po silang bigyan ng presyon na naging dahilan na hindi po nila tayo paniniwalaan. So kailangan na makonvince po sila ng walang halong presyon at walang halong pag-aalinlangan. Kailangan po sila turuan na magdasal at pakitaan ng pagmamalasakit, lalong-lalo na po sa pinakamahirap na sitwasyon. No. So binibigyang diin ang kahalagahan ng belonging before becoming. Ibig sabihin po, dapat ay magkaroon muna tayo ng relasyon bago magkaroon ng pananampalataya. So, ngayon po ay ating tatalakayin yung mga 9 na kaparaanan na dapat gawin at hindi dapat gawin bago tayo magpunta doon sa cultural o sa lugar ng mga Hinduismo. Yan. Ang lahat po ba ay nakapag-join na? Hello po. Hello po, yes po, nandito po kami sa Zoom. Yes Yes. po. Sige. Lahat po ba ay nakapag-join na? Sige po, tayo na po ay magpapatuloy. So, una nating tatalakayin mga kapatid, to reach out the culture of the Hindu. Una po nating mga dapat gawin po sa kanila ay magpakita tayo ng paggalang at pag-unawa sa kanilang kultura. So, maging sensitibo po tayo at magpakita ng respeto sa kultura ng Hindu tulad ng pagpapahalaga sa kanilang mga paniniwala, kasaysayan at tradisyon. Kita po natin yung respeto sa bawat isa bilang mga tao din, nakapwa-tao din natin, no? Sa kanilang paniniwala, kung ano po yung belief nila, irespeto po natin. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ay wag po natin sila agarang husgahan sa kanilang pong tradisyon, maging sa kanila din po ang kasaysayan. Then, ang kanilang kultura at relihiyon ay may malalim na kahulugan at itinuturing nilang mahalaga ang mga ito. Halimbawa dito po ay kung ikaw ay bibisita sa isang Hindu na tahanan, alisin mo ang sapatos bago mo pumasok at sundin ang mga kaugalian ng kanilang pamilya. Yan. Then pangalawa po na mga dapat gawin ay magbigay ng pagmamalasakit at pag-aalaga. Yan. Makipagkaibigan at magtaguyod ng tiwala sa mga Hindu sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan, ang pagbibigay ng suporta sa mahihirap na sitwasyon tulad ng karamdaman o mga personal na problema. So mahalaga po na i-build po natin muna yung friendship sa kanila bago tayo mag-share ng pananampalataya sa kanila. Then, ipakita po natin yung pagmamalasakit sa kanila, lalong-lalo na po kung sila sa kanilang mga pangangailangan. Kung sa ating kapwa Pinoy, ay ipinapakita po natin ating pagmamalasakit, dinadamayan kung sila po yung mga
mga namatayan o kung sila man po ay dumaranas ng masisidhing problema, ganoon din po natin sila ipakita ang ating pagmamalasakit sa mga Hindu. Yan. Mag-alok ng dasal para sa kanila, lalo na sa mga oras ng pangangailangan tulad ng pagkakasakit o mga paghihirap. Ang mga Hindu ay malapit sa espiritual na aspeto ng kanilang buhay at maaring magbukas ng pagkakataon upang ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Yan. Sa mahalaga po mga kapatid na ibahagi po natin ang pag-ibig ni Kristo na sila din po mga kapatid ay minahal din po ni Kristo. Amen. Yan. Pangatlo po, pagbuo ng relasyon bago magbahagi ng pananampalataya. So mahalaga po mga kapatid na magbuo ng relasyon sa mga Hinduism bago natin i-share yung faith natin sa kanila. Mahalaga ang pagkakaroon ng relasyon at pangtanggap bago magbahagi ng pananampalataya. So, dapat ipakita muna ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng mga gawa at hindi lamang salita. So, yun atin pong mga gawa, mga kapatid, ay napakamahalaga po para ma-aware po sila kung gaano kabait yung mga Kristiyano. At sa pamamagitan ng ating mga gawa po, kapag naaamin sila, magkakaroon sila ng curiosity, magkakaroon pa sila ng pag-aaral kung ano nga ba ang dapat nilang gawin yan. Ang modelong belonging before becoming ay nangangahulugang tinatanggap ang mga Hindu sa komunidad ng mga Kristiyano bago sila magpasya na tanggapin ang pananampalataya ni Kristo. Yan. Pang-apat po, gamitin ang person of peace approach. Maghanap ng mga person of peace sa Hindu na komunidad. Mga tao na may impluwensya at respetado sa kanilang komunidad na maaaring magbigay daan para sa mas malalim na pag-uusap tungkol kay Kristo. Ang mga ito po ay maaaring maging tulay sa pagpapalaganap ng pananampalataya. So, bilang isang baguhan, kung tayo po ay na baguhan sa kanilang lugar, wag po tayong basta-bastang susugod na lang nang wala tayong ginagawang aksyon. Kasi po, magiging mahirap po para sa atin kapag tayo po ay kanang stranger sa kanilang lugar tapos bigla-bigla na lang tayong susugod. So, kailangan po na halimbawa pag pumunta tayo sa kanilang lugar, magpaalam muna tayo sa kanilang pinuno o sa kanilang kataas-taasan doon sa may mga posisyon doon sa kanilang tribo bago tayo magbahagi ng pananampalataya. So, we need to be careful with our acts para hindi po tayo hindi po natin sila masaktan. At para din po, makabuild din tayo ng good relationship sa kanila. Then, panglima po, pagdarasal at pagtulong sa kanilang paglaya sa kasamaan. Yan. So, pinaka-importante po yung pagdarasal bago natin sila i-reach out. Yan. Magdasal para sa kanilang kaligtasan at deliverance mula sa masasama o mga espiritu. Isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming Hindu. Ang mga Hindu po ay madalas na naghahanap ng tulong mula sa mga espiritual na leader sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang pagdarasal para sa kanila ay maaring magbigay ng pagkakataon upang ipakilala ang kapangyarihan ni Kristo. So, yun lagi po nating tatandaan na dala-dala po natin yung pag-ibig ni Kristo kapag nagre-reach out po tayo ng mga tao. At iparamdam din natin sa kanila yung kahalagahan ng pagdarasal, kahalagahan ng panalangin na mas makapangyarihan po si Kristo sa lahat ng mga makapangyarihang nilalang na kanyang ginawa. So siya po ang creator, kaya nga po pinaka-importante na maipakita pa rin yung pagmamahal ni Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan. Pang-anim po, maging sensitibo sa konsepto ng pagpapabinyag. Iwasan ang presyon o pagmamadali sa pagpapabinyag sa mga Hindu. May mga malinaw tungkol sa bautismo, kaya kailangan itong ipaliwanag ng malinaw at mabuti. Ang bautismo ay dapat na isang personal na hakbang sa pananampalataya at hindi isang pamamaraan ng paghihiwalay sa pamilya o komunidad. So yan, magkakaroon po tayo ng awareness kung ano po yung mga pinaniniwalaan nila. Pang-pito po, pagtanggap sa kanilang pananaw at paniniwala. Iwasan ang pagsalungat o paghusga sa kanilang lihiyon at pananaw. Sa halip,
tanggapin at ipakita ang mensahe ni Kristo ng may malasakit, pagpapakumbaba at pag-unawa. Ang pakikisalamuha at pag-iwas ng mga argumentong relihiyoso ay makakatulong upang mas mapalalim ang tiwala. Pangwalo po, pagkakaroon ng mga centers of influence. Magtatag ng mga sentro ng impluwensya, halimbawa, mga outreach program sa kanilang lugar, mga activity centers, kailangan po doon para sa pamamagitan niyan ay matutuwa din po sila sa atin upang magkaroon ng pagkakataon na magbigay ng tulong sa mga Hindu tulad ng lifestyle education, health ministries o community service. Sa ganitong paraan po, makilala ang pagmamahal ni Kristo sa isang natural at hindi nakakapagtaka na paraan. Yan. Pang-last po, pang-siyam po, magkakaroon ng mahabang pasensya. So, sa pag-reach out natin sa kanila, we need to have patience po. Kasi yun po yung pinakamahalaga sa lahat, yung pasensya natin po. Kasi diyan sila po mga kapatid ay talagang may iba sa kanila na matitigas din po yung puso. So hindi kung wala tayong mahaba na pasensya, wala tayong pagtitiis. So wag na lang natin subukan na i-reach out sila. Yun. Kailangan po natin magkaroon ng mahabang pasensya. Ang pagpapahayag ng pananampalataya sa mga Hindu ay isang mahabang proseso. Huwag magmadali, maghintay hanggang ang kanilang puso ay maging handa upang tanggapin ang mensahe. Ang pasensya at malasakit ay mahalaga sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay sa pananampalataya. So ayun po yung 9 na hakbang na dapat nating gawin kapag tayo po ay nagpaplano o gusto natin na ma-reach out yung mga Hindu para i-share sa kanila yung Christianism. Ngayon po ay atin din namang aalamin kung ano po yung mga hakbang na hindi natin gawin sa kanilang lugar kapag baguhan po tayo sa kanila o kapag gusto natin sila i-reach out. O mga di dapat nating gawin, unang-una po, huwag pilitin ang pagpapabinyag o pagpapalit ng relihiyon. Huwag pagmamadaliin o pilitin ang mga Hindu na magpabinyag o magpalit ng relihiyon. Mahalaga ang pagpapakumbaba at pagpapaliwanag sa kanila ng ibig sabihin ng bautismo at pananampalataya kay Kristo. Ngunit, hindi ito dapat maging sanhi ng pagkakaalitan o hindi pagkakaunawaan. Huwag gawing kondisyon ang kanilang pagpapabinyag upang maging bahagi ng komunidad ng mga Kristyanismo. Pangalawa po, iwasan ang paghuhusga ng kanilang paniniwala. Huwag manghusga o magbigay ng negatibong opinyon tungkol sa kanilang relihiyon o paniniwala. Ang mga Hindu ay may malalim na pananampalataya at kultura. Kung ating kutyain o maliitin ang kanilang relihiyon, ito ay magdudulot ng hadlang sa kanilang pagtanggap sa ating mensahe ng pag-ibig ni Kristo. So, kung ipapakita natin ang unang hakbang natin na hinuhusgahan na natin sila, hindi na natin maipakita na love sila ni Kristo. So kaya nga po, nandun pa rin po yung salitang respeto. Hindi po talaga nawawala yung salitang respeto kahit sa ating mga Pinoy kapag hindi tayo pinapakitaan ng respeto, di ba po? Minsan sumasabay yung loob natin kapag hindi tayo nire-respeto. Ganoon din po sa kanila. So napakahalaga po ng salitang respeto sa ating mga buhay. Yan. Pangatlo, huwag magdulot ng pagkakaiba o pagkakabaha-bahagi sa kanilang pamilya o komunidad. So, iwasan ang paggawa ng mga hakbang na maaaring magdulot ng pagkabaha-bahagi sa kanilang pamilya o komunidad. Ang mga Hindu ay may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Kaya't anumang hakbang na magdudulot ng paghihiwalay ay maaring magresulta sa hindi pagkakaintindihan at pagtanggi sa mensahe. Pang-apat, huwag pagsamahin ang relihiyon sa politika. Iwasan ang pagkonekta ng relihiyon sa mga isyong pampolitika lalo na sa mga lugar tulad ng India kung saan ang relihiyon at politika ay minsang magkasama. Ang pagpapakita ng relihiyon bilang isang paninindigan laban sa kanilang kultura o politika ay maaaring magdulot ng galit at pagkakabaha-bahagi. So iwasan po natin ng
ang mga dahilan na posibleng sila po ay magalit. Kasi kapag sila po ay nagalit, maaaring itakwil nila tayo sa kanilang lugar. At kapag itakwil nila tayo sa kanilang lugar, hindi na tayo makakabuild ng friendship sa kanila. At kapag hindi po tayo nakabuild ng friendship sa kanila, hindi natin maipagkita ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. At kapag hindi nila makita ang pag-ibig ni Kristo, mahihirapan na tayong i-reach out sila ulit. Kasi po, hindi po tayo nagiging aware kung ano yung mga hakbang na dapat gawin natin. Then panglima po, huwag gumamit ng conversion na wika na maaring hindi tanggap. Iwasan ang paggamit ng mga salitang tulad ng conversion na maaaring magbigay ng maling impresyon sa mga Hindu. Para sa kanila, ang conversion ay maaaring magmukhang pagtakwil sa kanilang pamilya, kultura o bansa. Kaya mas mainam na ipaliwanag ang pananampalataya bilang isang personal na paglalakbay at hindi isang biglaang pagbabago. Pang-anim po, huwag magbigay ng maling impresyon at pagpapakumbaba. Iwasan ang pagpapakita ng sobrang pagpapalakas ng sariling pananampalataya at hindi pagkakaroon ng kababaang loob. Ang pagpapakita ng respeto sa kanilang kultura at pananaw ay mahalaga upang hindi nila maramdaman na tayo ay itinuturing silang mas mababa o mali sa ating pananampalataya. Yan. So, pangpito, huwag magtangkang ipakita ang relihiyon bilang mali o hindi wasto. So, huwag nating sabihin kaagad sa kanila na mali po yung relihiyon ninyo, kailangan ninyo kaagad na magpa-convert ng Kristyanismo. Mali po yan. Yan. Iwasan ang paggamit ng argumentong nagsasabing mali ang kanilang relihiyon. Sa halip, magpakita tayo ng malasakit at pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi sa pamamagitan ng paghusga sa kanilang relihiyon. Pangwalo, iwasan ang pagpipilit ng mga banal na kasulatan ng walang pagpapaliwanag. So kapag nagdadala rin po tayo ng Bible sa kanila o nagpapakita, kailangan din po natin i-explain sa kanila isa-isa kung ano yung kahalagahan ng banal na kasulatan. Bakit kailangan nating mag-aral ng Biblia? Ano yung maituturo ng Biblia sa ating mga buhay at paano tayo nito dadalhin sa kaligtasan. So, isa-isa po, kailangan po natin yung ipaliwanag sa kanila. Iwasan ang paggamit ng mga Bible verses o prophetics na hindi inaabot na ang antas ng kanilang pag-unawa. Ang mga Hindu ay hindi pamilyar sa mga kwento ni Moises o Adan. Kaya mas mainam na magsimula sa mga kwento ng buhay ni Kristo o mga simpleng kwento sa Biblia. Yan. Huwag magpanggap na alam ang lahat ng tungkol sa kanilang relihiyon. Iwasan ang pagpapakita ng pagiging eksperto sa kanilang relihiyon at kultura. Ang pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagiging handang matuto mula sa kanila ay makakatulong sa pagbubukas ng mas malalim na pag-uusap at relasyon. Sa kabuuan, ang pakikisalamuha sa mga Hindu ay dapat na puno ng respeto, malasakit at pasensya. Mahalaga na makita nila ang pagmamahal ni Kristo sa ating mga gawain at hindi lamang sa ating mga salita. Yun. Ibibigay ko po sa iyo yung tungkitiks mga kapatid na makikita sa John chapter 13 verse 34 to 35. Dito ang sabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ibigin ninyo ang isa't isa kung paanong iniibig ko kayo. Ay gayon din naman, ibigin ninyo ang isa't isa. Sa ganito'y makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung mayroon kayong pag-ibig sa isa't isa. So mahalaga pa rin po na yung pag-ibig para makikita anuman po yung mga paniniwala na meron tayo. Pakita pa rin natin yung love ni Jesus Christ. So, nawa po na sa gabing ito sa ating ay mayroon po tayong tutunan at nakadagdag ito sa ating kaalaman sa kultura ng mga Hindu. Yan lamang po ang aking maibabahagi at maraming salamat po. Ito po. Amen, amen. Amen, Praise God. amen, amen. Amen. So, ngayon po, maraming salamat po, Sister Rema, sa iyong ibinahagi. Tunay na actually sa atin din naman, sa buhay natin ngayon, especially sa nito nga lang Global Youth Day, minsan ang hirap talaga mag-share, no? Lalo na pag may pagkakaiba't ibang principle. But then,
Ah, sa ganda ng topic natin ngayon, hapon po pinag-aralan natin ang Buddhism, ngayon naman ay Hindu, and sa mga susunod ay iba't iba pang paniniwala. Pero ngayon, para mas maging relevant tayo sa atin sarili, syempre may iba't ibang religion din. So, ma-apply din po kung paano yung magandang approach sa mga hindi natin kapananampalataya. Sa ngayon po, may shinare po kami sa chat na ating pagbubulay-bulayan. Yan, kaunting sharing lang. And pangungunahan po tayo ni Sister Leona. Yan. So, ipasa ko lang po yung pag-lead kay Sister Leona at meron at siya po yung mag-tackle po ng ating discussion. Thank you po. Chat lang. Yun, may chat wala. Hello po sa ating lahat. Good evening po. Good evening Good evening po. po. Ayan. So, maraming salamat po ulit, Sister Rem, sa inyo pong pag-share tonight. So, tayo po ay magpo-proceed po sa ating questions or ating discussion and short reflection and sharing po. So, already posted na po dito sa ating Zoom chat ang ating discussion questions. So, gusto ko lang po ulit banggitin no, yung title ng ating sermon o yung topic natin for tonight, Crossing Cultural Barriers. So kung last night po ang pinag-usapan natin is about Buddhism, ngayon naman about Hinduism. So ang una po nating discussion question is, una, how can we share our faith with Hindus in a way that reflects gentleness and respect as taught in 1 Peter 3:15? So paano daw po no mga kapatid tayo ay makakapag-share ng ating pananampalataya sa kapwa natin, sa mga Hindus, sa paraang meron tayong, ano bang Tagalog ng gentleness? Parang malumanay, ganyan. And at the same time, tayo ay respectful sa kanila. Gaya po ng itinuturo sa atin sa 1 Peter 3:15, which I will read right now. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So, sino po yung nais na mag-share for tonight ng kanyang reflection or ng kanyang maisasagot para sa ating first discussion question? Meron pong gustong mag-share sa ating kalagitnaan? So, habang wala Good pa evening, po, everyone. ayan, si Brother Nonito. Sige po, brother. Good evening everyone po. Ang akin lang pong ma-share dito mga kapatid is yung ano yung mga dapat nating gawin sa kanilang mga kapatid. Sabi nga po ni Sister Emma, ang unang binanggit po dito, magpakita ng paggalang at pag-unawa sa kanilang kultura mga kapatid. Tulad ng pagpahalaga sa kanilang paniniwala, kasaysayan at tradisyon. At ang pangalawa, magbigay ng malasakit at pag-aalaga. Ang pagbibigay ng suporta sa mahihirap na sitwasyon tulad ng karamdaman o mga personal na problema na nagpapakita ng malasakit. Tapos, pangatlo, pagbuo ng relasyon bago magbahagi ng pananampalataya. Yun, kailangan pala natin na magbuo muna ng relasyon sa kanila. O kaibiganin muna natin sila mga kapatid bago tayo mag-share ng ating faith o ating pananampalataya. Pang-apat, gamitin ang person of peace, yung pag-approach sa mga tao na may impluwensya at respetado sa kanilang komunidad at maaaring magbigay daan para mas malalim na pag-uusap tungkol kay Kristo. Panglima, ano gagawin? Pagdasal. At wala. Magdasal. Sorry mga kapatid. Magdasal at pagtulong sa kanilang paglaya sa kasamaan. So kailangan pala natin mga kapatid na ipag-pray din sila at kailangan din pala natin na upang sa ganoon mga kapatid ay sila ay makawala doon sa kanilang mga kasalanan mga kapatid. Yon, maging sensitibo sa konsepto ng pagbibinyag. Yung mga kapatid sa pang-anim, kailangan hindi agad-agad na isa lang natin yung tungkol sa baptism mga kapatid, no? Ang bautismo ay dapat sa isang personal na hakbang sa pananampalataya at hindi sa isang paraan na paghiwalay sa pamilya o komunidad.
Ano yung sabi? Ano yung sabi sa pampito mga kapatid? Pagtanggap sa kanilang pananaw na paniniwala. Di ibig sabihin na pang iano natin sila pag ikakat natin sila yung hindi na natin pakinggan yung kanilang paniniwala. Dapat give and take lang. Dapat kung ano yung kanilang sinasabi, wag natin silang kontrahin mga kapatid. Yun. Sa halip, tanggapin natin at ipakita natin ang mensahe ni Kristo ng may malasakit. Ayun. At pangwalo, magkaroon ng mga centers of influence. Yan mga kapatid, magbigay tulong sa mga Hindu tulad ng lifestyle, education, health ministries, ganoon o community service. Sa ganitong paraan, makikilala nila ang pagmamahal ni Kristo sa isang natural at hindi nakakapagtakang paraan. Number 9, magkaroon ng mahabang pasensya. Parang ito ito mga kapatid, itong ano na to, itong ating natatalakay ngayon mga kapatid, hindi lang to para sa mga Hindu mga kapatid. O, kahit saan man tayo pumaroon na nais natin bahagian ng Word of God, ganun din dapat ang ating gawin mga kapatid. Yun. Magkaroon tayo ng mahabang pasensya mga kapatid. Kung maaari lang ay ang pasensya ay malasakit, ay mahalaga bawat hakbang ng alang paglalakbay ng pananampalataya. Mga kapatid, kumbaga, kung pwede lang na araw-arawin natin sila, kahit tayo ay, minsan 'di ba mga kapatid, kapag tayo nag-share ng Word of God, minsan inaano tayo yung parang iniiwasan tayo mga kapatid, pero wag tayong, ano tawag niyan mga kapatid, wag tayong manghinaan ng loob. Kumbaga, bagkus humingi tayo ng guidance by the Holy Spirit, manalangin tayo sa Panginoon at araw-araw natin silang dalawan mga kapatid upang sa ganon ay maipakita natin sa kanila yung pagmamahal. Ayun lang mga kapatid ang aking sharing for today at sana ay meron din po kayong reflection sa bawat isa. Thank you po, Brother Nonito. Amen po. So, tama po yun mga kapatid, no? Itong pinag-aaralan natin tonight, hindi lang siya for Hinduism, for Buddhism. Gaya nung ginawa natin po sa Global Youth Day, kung meron po kayong mga nakausap doon na iba po yung kanilang pananampalataya, like sa group po na sinamahan namin, karamihan talaga sa kanila is INC. Pero ang nakakatuwa, kahit na ganon, minsan tinatanggap pa rin nila yung books, minsan naman hindi. So, gaya nga po ng nabanggit kagabi, no, sa pag-share talaga, di maiiwasan yung rejection and hindi rin maiiwasan na mahirapan kang mag-approach sa kanila sa umpisa. Kaya po tinuturuan tayo na mag-reach in a way na mag-build muna tayo ng relationship sa kanila. So, sa iba naman po, mga kapatid, ano po yung, baka po may nais kayo i-share sa inyo pong personal na pananaw. Paano po nyo maibabahagi ang inyong pananampalataya bilang Adventista? Halimbawa pong nagkaroon po kayo ng ka-work, kaklase, kaibigan, kakilala o may nakasalamuha po kayo sa labas na Hindu o yung Hindu yung kanyang pananampalataya o Hindu, Buddhist naman, ganyan. So, ano po kaya ang paraan na makakapag-share tayo ng alam po natin, syempre yung mga differences natin sa ating pananampalataya. So, how in a way can we share our faith ng meron pong gentleness and respect? Yan. Sige po. Baka pong may gusto pa pong mag-share? Since sa population po ng buong mundo, no, ang Christianity po at Muslim halos nag-equal na po sila sa dami and malaki din po yung porsyento ng mga Hinduist, na mga Buddhist. So, paano po kaya tayo makakapag-share ng hindi naman natin sila na-offend or nasasagasaan natin yung kanilang belief or even sa ating kapwa na halimbawa taliwas sa belief natin, yung kanilang belief, papaano po kaya? Sige po. Meron pong gusto mag-share? Ayan, babasahin ko po dito sa chat. So, nahihiya po si Brother Ronald. Brother Ronald, Tito Ronald, baka gusto niyo pong mag-open ng mic? Ayan. So, nahihiya. Sige po, babasahin ko na lang po. So, sabi po ni Brother Ronald dito sa ating chat, build genuine relationships, be patient and avoid arguments, share Jesus through stories but avoid direct comparison with their gods. So, tama po, no? Amen po, no? Talagang mahirap kasi mga kapatid kasi itong belief natin na to, sabi nga nung mga iba ko rin na makakakilala, iba-iba daw yung truth. So, una, parang ako parang hindi. Kaya nga siya truth kasi 'di ba yun yung tama. Pero kasi mga kapatid, tinuturo din ng Biblia
na kailangan natin silang abutin doon sa kanilang, gaya po ng nabanggit kanina ni Sister Rema, sa kung ano yung pagkakaalam po nila. So, syempre po, kung ano yung tinanggap nila na liwanag sa ngayon, yun pa lang po yung meron sila na liwanag. And hindi po dapat natin masyadong i-push or ipilit yung comparison ng ating Panginoon sa kanilang mga gods. So, we need to respect their belief din naman. So, gaya po sa kaibigan natin, di ba, kung meron po kayo mga friends na non-STA, kung paano po natin nire-respect kasi nire-respect natin dahil we care for them and we love them. Gusto natin na mainawaan sila at naiintindihan natin sila. Kaya naman, ganun yung pag-treat natin sa kanila. So, ganun din po tayo sa ating kapwa. So, meron pa pong gustong mag-share? Sis, okay lang po ba na magbigay po ako ng reflection? Opo, okay na okay po, Ayan, sis. Ayan, so, ang maibigay ko lang po na reflection sa tanong number 1 na paano natin maibahagi ang ating pananampalataya sa mga Hindun ng may kahinahunan at paggalang ayon sa 1 Peter 3 verse 15. So, ito po ay ipinapaalala ng talatang ito na dapat tayong laging handa na ipaliwanag ang ating pananampalataya. So, ngunit kailangan gawin ito ng may kababaang loob at paggalang. So, ang ibig sabihin po nito ay dapat tayong magpapakita ng merong pagmamahal, hindi pagiging mapanghusga. Kaya nga sa sinabi ni Sister Rima, kapag ipinapaliwanag ang ating paniniwala sa mga Hindu. So, ang pangalawa ko pong maibigay na reflection, paano makakatulong ang pagtatayo ng tiwala at mabuting ugnayan sa mga Hindu upang magkaroon ng pagkakataong may bahagi sa Ebanghelyo. So, ang pagbabahagi po ng Ebanghelyo, it's not easy, ay mas effective kung may matibay po tayo na relasyon at tiwala. So kapag nagpakita tayo ng tunay na interes sa kanilang buhay at kultura, mas nagiging bukas sila sa ating mensahe tungkol kay Jesus. So kailangan po talaga natin na makuha po natin yung loob nila. So bago po tayo So yun lang po yun sa akin, sis, ang maibigay ko po na reflection. Thank you po, Amen. sis. Amen po. So, ayun po. Tama po yun, mga kapatid, no? And kinakailangan din po, gaya nga po ng nabanggit kanina ni Sister Rema din. Kailangan, gaya din ng nabanggit kahapon, humanap tayo ng paraan na marireach sila, na open sila sa bagay ngayon. Like, gaya po ng health ministry natin. So, wala pong tao ang hindi naniniwala na health is wealth. So, isa po yung magandang daan. Gaya nga po dun sa nabanggit dito sa ating lecture, sa ibang bansa po, yun po yung introduction nila para tanggapin po sila ng community or tanggapin po tayong mga Adventist sa community. Lalo na po kung buong komunidad is puno ng iisa po yung religion nila at hindi Adventist. Syempre, meron po silang ibang belief. So, sa lahat naman po, tayo po ay lilipat na po sa ating second question. Second to the last, kasi three lang naman to, mga kapatid. And I hope makapag-share naman po ang iba, mga kapatid, sa inyo pong reflection or kung ano po yung opinion or naiisip nyo po. Ayan, pwede nyo pong i-share yan. Sorry, hindi ko po ma-check yung mga nasa Facebook Live natin, pero hopefully po mabasa ko po siya in a while. Ayan. So, number 2 discussion question po. How can building trust and relationships with Hindus create opportunities for sharing the gospel? So, paano daw po yung pagbibuild o pagkakaroon ng pagbuo ng trust? Ano ba Tagalog? Ang hirap pagbuo ng pagtitiwala. Tama, yan. Thank you po, sis. At relasyon sa ating kapwa mga Hindu is nagiging magandang oportunidad para makapag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon. So, kayo mga kapatid, ano po yung sa tingin nyo
papaano yung pag-build ng relationship and trust nagiging way para ma-reach natin ang mga Hindus, mga Buddhists at ibang religions. Sige po. Sis, I-exit ko lang. bibigay ako, Ay, sige sis. po. Sige po, bro. Siguro mas maganda kung pamamagitan ng respeto sa kanilang pananampalataya. Kasi para mas makuha natin yung kanilang tiwala sa atin, at yun nga yung sinabi ni brother, iwasan natin yung pag-argument sa kanila. Yung pakinggan din natin yung kanilang mga pananampalataya, kung ano man yon. Tapos, iwasan natin na makipag Diba? debate sa kanila. Kumbaga nga. Respeto po ba? Yun lang, sis. Ayan. So, thank you po. Thank you po, Brother Nonito. So, tama po, no, mga kapatid. Kailangan talaga natin i-respect. Kailangan natin silang i-respect. Gaya rin naman kung paano natin na gustong nire-respect din tayo. So, hala, hindi ko makita yung screen ko. Ayan. Sige, wait lang mga kapatid, may inayos lang ako. Ayan. So, for me naman po, sige, mag-share ako habang nag-iintay po tayo sa iba nating kapatid na nagpre-prepare para mag-share. Ayan. Sa akin, kasi, di ba po kung paano tayo sa ating kaibigan or kahit sa stranger, di ba mahirap na mag-strike ng conversation sa isang sensitibong bagay kapag, or sabihin natin kahit hindi sensitibong bagay, kahit sa isang usapin, na wala kang previous na relationship dun sa tao. For example, lalabas ako dito sa labas ng bahay namin, tapos tatambay ako sa kalsada or sa gilid sa may sidewalk. Tapos biglang kakausapin ko na lang yung dadaan, 'di ba? So parang hindi niya ako kilala, hindi niya alam kung ano even yung pangalan ko hindi niya alam. So walang na-build na trust and relationship. Tapos mag-strike up ako ng conversation, 'di ba? Parang for me bilang kabataan mga kapatid, parang ang weird naman, parang ang awkward naman nito. Bakit siya nakikipag-usap sa akin? So parang ganon. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang daming danger sa paligid. So una mong may isip na, wait, bakit niya ako kinakausap? Anong reason niya? Anong purpose niya? So kaya po, ang pagbibuild una talaga ng trust and relationship sa ating kapwa ay napakahalaga. So ganon din po sa mga friends natin, 'di ba? So, ang dali natin na unawain kung ano yung point of view ng kaibigan natin kapag kaibigan natin sila. Kasi kilala natin sila, nauunawaan natin, and even alam natin yung background na pinanggalingan nila. So, yun po talaga yung isa sa benefit kapag inuna natin mag-build ng relationship and trust and maging intentional tayo sa pag-build. Hindi yung parang, alam mo yun, kahit naman siguro tayo mga kapatid, ayaw natin yung parang kakaibiganin tayo dahil may purpose na or may ibang motive, 'di ba? So, tayo din Yes. kung ilalagay natin yung sarili natin sa kanila, ayaw din nating ma-feel nila na parang kaya natin sila kinakaibigan kasi gusto natin silang mabaptize. Kundi gusto natin silang kaibiganin at mabaptize dahil concerned tayo sa kanila and gusto natin na makasama natin sila sa pagbabalik ni Jesus. So, gaya nga po, meron Amen. akong Yes, yes po, meron akong napakinggan mga kapatid na nag-sermon na ang huling question na iniwan niya sa akin na hanggang ngayon naiisip ko pa rin talaga siya is kapag pumunta tayo sa langit, sino yung gusto nating makasama doon? So, pag naiisip ko yun, naiisip ko yung friends ko. Sabi ko, hala, gusto ko makasama yung friends ko. Gusto ko makasama yung best friend ko si ganito, yung best friend ko si ganyan. Tapos parang doon naiisip ko pa lang, or gusto kong makasama tong kapatid ko, yung mama ko, naisip ko pa lang na ano yung gagawin ko para makasama ko sila para makilala nila si Jesus. So ganun po yung sana yung maging point of view din natin kapag nagre-reach tayo sa kanila is because we care and we love them and we want them to be saved and malaman nila yung truth. So baka po may gusto po pong mag-share. So, Ayan. mahalaga po talaga sis yung communication tsaka respect. Ano? Yes po. Communication tsaka respect po sa kanila. Yan, para mas lalo nilang makuha ang ating, kumbaga, ang ating sarili at para din mas maunawaan nila tayo.
Pwede Yes. po mo share ng kahit konti. Sige lang po, Sige sis. po, Ako po. ulit. Yes po, pwede po. Sabi dito, may sinasabi din dito na pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng praktikal na pagkatao. So, sa halip na gamitin ang mga doktrinal na termino o pagpapaliwanag sa mga konsepto tulad ng bautismo, mainam na magbahagi ng buhay ni Kristo at mga kwento mula sa Biblia upang maipaliwanag ang kaligtasan sa masimpleng paraan. Amen. Amen po, sis. So, thank you po. Tama po yun, no? Gaya nga po ng na-mention kanina ni Sister Rema, ang baptism kasi is naililink ng mga Hinduism. Di ko alam kung anong proper term mga kapatid eh. Please forgive me. So, naililink po siya sa political agenda dahil sa kanilang past history sa Western culture. So, yung paggamit po ng proper terms, gaya nga po ng unang minention ni Sister Rema kanina, kailangan unawain muna natin o kumbaga, magkaroon tayo ng background kung ano bang meron talaga yung belief nila para hindi natin misunderstood yung kapwa natin. So, gaya po nun, link siya sa political na history nila before. So, hindi natin siya pwedeng basta i-open up. Kaya nga po kung meron tayong trust and meron na tayong relationship sa kapwa natin Hindu, mas madali natin yun malalaman at alam natin yung tamang approach, mga kapatid. So, another one, baka po gusto pong mag-share ni Tito Alex. Si Tito Alex ba tong Alex? Sorry po. Ayan. Okay, baka po may gusto pa po mag-share. Sister, Russell, Si- baka may gusto kang share. Ayan. Wala na po. Sige po. Si Sister Leia, baka may gusto kang i-share, Sister Leia. Okay, habang busy pa po siguro. Okay, tayo po ay mag-proceed na sa ating last discussion question since gumagabi na rin po. So, ang ating last na question is, what common values between Adventism and Hinduism can help us share the hope of salvation with Hindus? So, sa tingin po natin mga kapatid, ano yung parang kumbaga tawag ng mga kabataan yan, common denominator? Hindi ko sure kung term pa yun ngayon Pero yon, ano yung common o yung kapareho natin na values na meron ang Hinduism na pwedeng maging daan din para makapag-share tayo ng hope of salvation? Okay, may comment dito si Brother Ronald. Through healthy lifestyle or healthy living sharing. Since Hindus also promotes plant-based diet and self-discipline, we can use this to introduce the Adventist health message. So yon, tama po mga kapatid. So sa ibang countries po talaga ang health or even dito sa atin, gaya nga po kanina na na-mention ni Sister, di ko po siya masyado nadinig ng onte, pero life center po ba yon yung ginagamit nila na way para makapag-share ng about sa message of health? So, yun po. Tunay nga po yun, no, Brother Ronald, dahil ang mga Hindus po is naniniwala sila na yung life is very important kaya naka-plant-based diet po sila. So, baka po meron pa pong gustong mag-share. Ayan. Ano po yung sa tingin nyo magiging daan na values or paniniwala ng Adventist na maaring katulad din naman ng paniniwala ng mga Hindus? May share ako, sis. Okay po, bro. Sige po. Mga halagang pagkaraniwan. Ayan. Una, paniniwala ng isang nakakataas na kapangyarihan. Ang tayo ng mga Adventist at mga Hindu ay naniniwala ng isang nakakataas na kapangyarihan o Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay, di ba? So, dapat, yun. Ito pala, sorry. Mga paraan ng pagbabahagi ng pag-asa ng kaligtasan. Ayun. Magpakita ng pagmamahal at pagkaunawa. Magpakita ng pagmamahal at pagkaunawa sa mga Hindu at makinig sa kanilang karanasan sa paniniwala. Pangalawa is ibahagi ang kwento ni Jesus. Sabi nga ni Sister Rema, ibahagi ang kwento ni Jesus, ang kanyang mensahe at pag-asa at ang kaligtasan. Pangatlo, tukuyin ang pagkakatulad.
tukuyin ang pagkakatulad sa pamamagitan ng Adventismo at Hinduismo at gamitin ang mga ito bilang isang daan para sa pagbabahagi ng pag-asa ng kaligtasan. At pang-apat, magbigay ng kasagutan sa mga katanungan nila. Yun. Magbigay ng mga kasagutan sa mga katanungan ng mga Hindu tungkol sa kaligtasan at pag-asa. At gamitin ang mga kasagutan na ito bilang isang daan para sa pagbabahagi ng pag-asa ng kaligtasan. Yun po yung Amen po. 4 na dapat natin gawin po. Okay. Amen po, bro. So, tama po yun mga kapatid, no? Kailangan talaga natin meron tayong, gaya ng na-mention kagabi mga kapatid, kung kayo po ay nakapakinig or naka-join po dito sa ating Zoom. Iba-iba po kasi talaga yung gagawin natin. So, sa iba-ibang, kumbaga ang topic po kasi kagabi is na-mention about sa isda. So, sa fish, paano tayo mag-fish? So, iba-ibang fish, iba-iba rin po yung gamit nila na pangingisda na gamit, as in yung panghuli nila. So, ganun din po sa mga Hindus, meron tayong maganda po na may isinadjust na sa atin na pwede nating sundan kung paano natin sila mairi-reach. And gaya nga po ng na-mention kanina ni Sister Rema, since ang mga Hinduist po is naniniwala din sila sa peace o yung pagkakaroon ng kapayapaan talaga sa kanilang komunidad, maganda rin po na yun po yung ipakita natin sa kanila. Since tayo po sa Adventist din naman, gusto talaga natin ng kapayapaan, di ba, di ba po mga kapatid? Since ang ating Panginoon is Prince of Peace. So, maganda po sa ating way of living pa lang, makita na nila na tayo po ay may kapayapaan na kahit na marami tayong pinagdadaan ng problema, suliranin, even meron tayong mga kinakaharap na mga bagay na hindi nakikita ng iba na pinagdadaanan natin, na tayo pa rin ay may kapayapaan. At isa rin po mga kapatid, siguro i-share ko na din, since na-mention din po kanina or nabasa ko rin po dito sa ating materials na may mga instances na ang mga Hindu ay naniniwala po sila sa prayer ng isang Christian. So kapag may karamdaman po sa kanila, lumalapit sila sa Christian upang ipag-pray sila dahil may mga instances po, sorry, excuse me, may mga pangyayari po sa kanila na pag pinapag-pray ng Christian is gumagaling po sa karamdaman. So tinatawagan din po tayo na kahit na ganun po iba yung belief nila, is lagi pa rin natin silang i-include sa prayer natin. Maging personal man ito or group prayer, isama po natin silang patuloy kasi mga kapatid, marami po din lalo na dito sa Southeast Asia ang ito po yung pananampalataya nila or ito yung belief nila. Kaya sana since tayo po ay nandito tayo sa Asia, mas marami po tayong mas ma-reach kasi nandito na po tayo sa lugar natin eh. So ayun lamang po, baka po may gusto pa pong mag-share. Ayan, from DACC Church, Sister Faye and Brother Dave, baka po gusto niyo pong mag-share. Even yung reflection nyo po for tonight, kahit hindi na po about dito sa ating discussion questions, pwede pong reflection nyo for tonight. Pwede po nating i-share. Okay? Baka nahihiya pa po sila. Okay, sige, okay lang po. So, mag-check lang po ako sandali sa ating Facebook Live kung meron pong nag-comment. And give me 1 minute po para mag-check lang. Okay. Merong mga nag-comment ng good evening. Meron po tayong mga kapatiran na nanonood din sa ating Facebook Live. So, kung wala na pong mag-share for ating sharing ngayong gabing ito, okay? So, tayo na po ay magpo-proceed sa ating. So, wala dito si Brother Joshua. Sige, ako na lang po mag-lead ng ating closing. So, tayo po ay magpo-proceed na sa ating closing song and closing prayer muli ni Sister Rema. So, maraming salamat po, Sister Rema, sa pag-share ng mensahe po ng ating Panginoon, Crossing Cultural Barriers. So, yun lamang po. And closing song.
shining so bright. A community transformed we will rise. With faith in our hearts, we reach for the skies. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. We are the youth, the change we will see, a transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We'll make it true, with hearts of compassion. We will make it true. We will make it true. Prayer. Okay? Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila, mapagpala at mahabaging Diyos ng tahanan mo po ay nasa kataas-taasang trono ng kalangitan. Ama, nagpapasalamat po kami sa gabi po ito na kami po ay nagkakaroon ng pag-sharing tungkol po sa kahalagahan ng pag-unawa, respeto at sa pananampalataya at pagiging sa kapwa naming tao, hindi lang po sa kapwa namin Pinoy, kundi maging na rin po sa mga Hinduism, Lord God. Maraming salamat po na sa pamamagitan ng mga napakinggan naming salita ay mas lalo naming naunawahan. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng espiritu, pagmamahal at maipakita ang pag-ibig sa mga tao na wala pa po sa katotohanan. Maraming salamat din po, Ama, na sa pamamagitan doon nagkaroon kami ng mga insights kung ano po ang dapat naming gawin kapag kami po ay nasa mga lugar na kami po ay stranger para sa kanila. Salamat po, Ama, sa makalangit na kaalaman na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Ama, dalangin namin na sa aming pagtulog ngayong gabi na ito, bigyan mo po kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Bantayan mo po kami ng iyong libu-libong anghel, Ama, na wala pong sinumang mapapahama. Dalangin namin na magpapatuloy po kami hanggang sa wakas pagpapagamit ng iyong gawain, Ama. Patawad po, Ama, sa kasalanan namin nagawa. Ito po ay sa isip, sa salita at gawa. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Cristo Jesus. Amen. 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 So, Amen. Amen. Good Thank evening, you po. everyone. God bless po. Ayan. Good evening. Thank you po, Sister Rema, sa inyo pong pag-share for tonight. And gayon din naman po sa ating mga nakasama po dito sa ating Zoom. So, tomorrow po ulit mga kapatid, meron po muli tayong Week of Prayer Day 4. So, tayo po ay may topic na, wait lang po Your City, Your Mission. At pangungunahan naman po tayo ni Brother Dave. Nandito ba si Brother Dave?
Brother Dave Hilado na from DACC or Dasma Central Church. So, ayan, thank you very much po sa ating mga AWR missionaries for leading our week of prayer tonight. And sa mga kapatid natin and sa lahat po ng nanonood ng live, maraming salamat po. So, ayun lamang mga kapatid. See you po ulit tonight. So, same time and please include in your prayers po na patuloy na maging maayos ang ating internet at ang ating pagla-live at mai-live po natin tomorrow. So, yun lamang po and good evening. Good night po mga kapatid. Good night po. God bless you po. God bless. Good night. Good night, AWR missionaries. Ayun na din.